Hello guys, gagawa nga pala tayo ng cassava cake. Ayan guys, so ang una natin gagawin, kakayudin natin yung kamoteng kahoy. Hindi nga medyo maganda yung nabili kong kamote. Tapos, ihiwalay natin yung kamoteng kahoy sa katas niya. Ayan. Tapos, ihalo natin yung gata doon sa kamoteng kahoy. At saka lalagyan natin siya ng 2 pirasong itlog. Tsaka condensed milk, 1 lata. At saka 1 lata rin ng evap milk. Ayan. Pagkatapos niyan, halu-haluin lang natin siya yung asing halong-halo. Tapos, i-add na natin yung melted butter. Ayan. Tapos, halu-haluin lang natin siya ulit. Pagkatapos, maglalagay lang tayo ng konting brown sugar kasi matamis na yung evap at saka yung condensed na nilagay natin. Kaya, konti lang yung sugar. Pagkatapos nga niyan, ilalagay na natin siya doon sa baking pan na mayroon siyang baking paper para hindi siya madikit sa ilalim. So, sasalin lang natin siya dito. Pagkatapos nga, isasalang na natin siya sa oven ng 180 degrees. Ayan, for 20 minutes. Tapos, ito naman yung sa separate mixture para sa toppings niya. So, lalagay natin ng coconut milk at saka itong egg. Tapos, maglalagay na rin tayo ng konting condense. Ayan. Tapos, haluin lang natin siya. So, habang nakasalang yung cassava cake natin doon sa oven, ito naman ang gagawin natin para sa toppings niya. After 20 minutes sa oven, ito na yung itsura niya. So, ayan, wala pa siyang toppings. Kaya, lalagay na natin yung toppings na ginawa natin kanina. Ayan, yung mixture. Sunod naman natin ilalagay yung cheese sa toppings niya. Pagkatapos, ibalik natin siya ulit sa oven. Isa lang natin 180 degrees. Tapos, for about 10 to 15 minutes. Ayan. Tapos, eto na siya. Ayan guys, lagay natin sa lagayan. Medyo mainit nga lang. Kaya, medyo struggle talaga. Dapat nga pina-air dry ko muna siya bago hiwain kasi medyo basa-basa pa siya dyan. Tsaka, mahirap pa siyang i-slice. Medyo naghihiwa-hiwalay pa yung toppings niya. Sobrang lambot niya pa. Pero kapag na siya air dry, okay na siya guys. Matigas na siya. Tapos ayan guys, ready to serve na siya. Super sarap niya, promise.